Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, samahan nyo muna ako huminga at hanapin ang sarili. Char! Teka lang, bibili muna ako ng pwede kong ma-food trip mamaya sa pupuntahan natin. Kasi for today's video, tayo ay magra-ride. And medyo matagal ko na talaga tong pinaplano. Ngayon lang talaga siya natuloy. Kasi feeling ko ngayon ko na siya kailangan gawin. Kaya ngayong araw, tayo ay magra-ride sa kasulok-sulukan ng Batangas. Puro paahon to at marami ding rough road. Pero para sa inyo nang hindi kayo maboard, pabibilisan na natin yung biyahe. Kasi alam nyo ba na napaka-worth it naman yung pupuntahan natin para sa akin. And this time, sa mga oras na to, nandito na talaga tayo sa baba. Pwede na tayo dito mag-park and maganda na din yung view dyan. Pero mas sulit yung nasa taas. So, pwede tayo dyan mag-ride pa pataas, paahon. And meron din dyang stairs. So, 100 steps ata yan. So, sa lahat ng gustong mag-diet or let's say mga gustong magpapawis yan, pwede silang umakyat dyan. At dahil tamad tayo ngayong araw, joke lang, gusto natin kasama yung motor sa taas. So, aahunin natin tong rough road na to. And sa mga oras na to, ang pinipray ko lang talaga dahil makulimlim, wag sana talagang umulan. Kasi kung nakikita nyo yung daan, sabi ko nga under construction pa kasi tong lugar na to. Medyo maputik talaga to kapag umulan kasi mahuna pa yung daan at saka hindi pa siya sementado. Pero niisip ko na lang talaga na di ba nga may kasabihan tayo na difficult roads leads to beautiful destination. And nakapunta na kasi ako isang beses dito. Kaya ako bumalik kasi I know na mas makakapagpahinga ako dito mentally. And maganda yung view, masarap yung hangin, puro nature, konti lang yung tao, tahimik, makakapagdasal ka talaga. At kung may mga gusto kang ipagdesisyon sa sarili mo, makakatulong yung katahimikan na meron dito sa lugar na to. Pero payo ko lang sa mga pupunta dito, lalo na sa magjowa, ayan, meron na silang karatula dyan. Matuto kayong magpigil. So, nandito na tayo sa taas and welcome here in Santo Domingo Highlands. So, meron sila ditong statue ni Papa Jesus pero hindi nakita sa or hindi nahagip dun sa camera ko. So, pagdating naman, yun nga, inayos lang natin yung camera natin and pinood trip na natin tong binili natin kanina. So, nag-iisip ako kanina na sana hindi umulan kasi kung nakikita nyo sa bandang kanan, umuulan dun sa isang place. Hindi ko lang alam kung saan yun. Nakakatuwa lang kasi nagpakita yung araw. Pag-akyat, akala ko talaga ulan pero umuulan dun sa side niya. Tapos dito sa gitna, yan, sumilip yung araw. Kakailing. Siyempre dahil sumilip yung araw, mag-emote ulit tayo. So inayos ko yung camera ko, kaso yung camera ko ayaw makisama. Ayan. So nung naayos ko siya, ayan, so nag-video lang ako, nag-picture, and yun na din yung time na nagdasal ako or let's say nagmuni-muni ako para sa mga decisions in life ko. Tapos nag-iisip na din ako sa mga susunod kong hakbang. Minsan kasi kailangan talaga natin yun yung mapag-isa para, alam mo yun, mas makausap mo yung sarili mo, mas makausap mo si Lord about sa mga bagay-bagay. Pagkatapos ko magmuni-muni, eto na. Yan na, so nag-video-video na lang ako, nag-picture-picture. Alam nyo ba, sinuwerte din talaga ako kasi konti lang din yung tao. Tapos, ginawa pang worth it ni Lord kasi pinasilip niya yung araw. Kahit alam ko namang medyo maulan ngayon. So, after ko mag-picture-picture, ayan, bumaba na ako kasi baka nga biglang makaulan. So, mahirap bumaba. Tapos, may nadaanan ako dito sa Batangas na food tripan. Along diversion to. So, kumain na din ako. Kung makikita nyo yung karatula ni ate, ito talaga yung huling video na nakuha ko. Kasi after that nalobat na din ako and yun, hindi ko na na-capture yung mga kinain ko. Pero in the end, sobrang happy naman ako kasi safe naman yung aking ride and also happy din ako kasi mentally nakapagpahinga ako kahit nakakapagod yung biyahe. Ngayon, I chose to slow down and take care of myself by being in a peaceful place, close to nature. Minsan kasi sobra tayong nadadala ng ingay ng mundo. Trabaho, struggles, expectations. Na nakakalimutan na natin yung pinaka-importante. To rest in God's presence. Habang nakaupo ako rito, ramdam ko yung hangin na parang yakap ako ni Lord. Yung katahimikan na nagre-remind na hindi ako nag-iisa. Kaya nga sabi ko kanina, hahanapin ko yung sarili ko. Medyo pa-joke siya pero totoo yun. This is my way of redeeming myself. My kind of self-care.
Yung pumunta lang sa tahimik na lugar tapos ipagdasal mo lang lahat. And after that, just believe that God is in control. Na kahit mahirap sa mga oras na to, malay mo bukas, manalo na tayo. Sabi ko nga kanina, sometimes rough road leads to beautiful destination. Katulad lang na nakikita ko ngayon. Kaya I hope may we all heal from all the things that we don't talk about. And win in life from all the things that we deserve. Yun lang. Ingat.